Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa isang iglap, trahedya ang naganap. Sa loob ng halos 1 minuto kaninang umaga, walang tigil na niyanig ang mga kababayan natin sa Visayas ng magnitude 7.2 na lindol. Naitala ang sentro sa Carmen sa Bohol. Pero damang-dama ang pagyanig sa mga karatig lalawigan. Maghapon ding nagkaroon ng mga aftershock. Patuloy na nadadagdagan po ang bilang ng mga patay at nasaktan. Napakaraming ari-arian ang napinsala at mga kayamanan na pinabagsak. Sa lungsod ng Talisay, lalawigan ng Cebu, nasaksiyan ng GMA News ang pagsagip sa ilang biktimang nadaganan ng mga pagguho habang sila ay nasa loob ng kanilang sasakyan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Dambuhalang tipak ng semento ang bumagsak sa isang nakaparadang van. Sa tapat ng gusaling ito sa Barangay San Isidro, Talisay City sa Cebu, kasunod ng malakas na lindol kaninang umaga. Para tuloy napiping lata ang sasakyan. Pero ang mas masaklap, may mga tao palang natrap sa loob ng van. Denumero ang kilos ng mga rescuer. Sinubukan munang alisin ang nakaharang na upuan ng sasakyan. Dahil sa laki at bigat ng bumagsak na semento, gumamit na ng mga boom truck ang mga taga Bureau of Fire Protection at iba pang rescuer at volunteers. Nang bahagyang naiangat ang malaking tipak, itinuloy na ang pagsagip sa mga naipit na biktima. Mano-manong iniangat ng tabla ang napiping bubong ng van. Pumwesto na rin ang medical team. At pagkalipas ng ilang minuto, nailabas na ang isang babae mula sa likuran ng van. Agad siya isinakay sa ambulansya at isinugod sa ospital. Maya-maya pa, ang ikalawang biktima naman na nakaupo sa harap ng sasakyan ng sinakluluhan. Makalipas ang mahigit 30 minuto, nailabas din ang isa pang babae. Ang dalawa pang naipit, una nang nasagip. Nanlulumo ang alkalde ng Talisay City sa trahedya matapos ang malakas na lindol. Fiesta pa naman daw ngayon sa lungsod ng Talisay. Ginato matag na ang panahon, lagi yun ang panahon na. Karon, mayo na ang panahon, maglipay-lipay ang mga tao. Naapoy na ito. Sa Barangay Pasil sa Cebu City, gumuho naman ang ilang bahagi ng pader ng palengke at fishport na ito. Ilang nagtitinda at mga kargador ang nadaganan. Kaya ang mga rescuer puspusan sa pag-aalis ng mga naglalakihang tipak ng semento. Habang nakikiusyoso naman sa rescue operation, biglang nagtakbuhan ang daan-daang tao. Nagpanik daw ang marami sa pangambang posibleng gumuho ang ibang bahagi ng palengke. Kaya't kinordona na ng mga otoridad ang paligid. 4 ang naitalang patay sa lugar na ito. Sandra Aguinaldo, nakatuto, 24 oras.